lucid dreams where I can move. 'Cause I'm lost in the way you. Nito lamang December 28, 2019 ay lumabas ang pahayag ng isa sa mga supporters ni Isko Moreno, ang mayor ng Maynila, na ang mga establishment sa Divisoria tulad ng 168 Mall ay kanyang ipapasara sa dakilanang kapag hindi na ibigay ng mga negosyante at nagmamayari ng mga tindahan ang sapat na sahod ng mga kanilang mga manggagawa o empleyado. Lumabas ito noong December 28, 2019. Sa kanyang pahayag, ipapasara ko ang mga tindahan na hindi magbibigay ng tamang pasahod sa mga manggagawa. Ayan. Maraming natuwa sa kanyang ginawa, sa kanyang mga pahayag, at ito nga ang naglabasang mga comments sa pages na yon. So, ayan. You're the best among the rest, Mayor, from JR Pangilinan. So, mabuhay na ang tamang magpapatupad ng pasahod sa mga manggagawang hindi nakasahod ng tama. Ayon naman kay Micah Balikaw Altas Rejos. Yun. Ayun pa nga sa mga sumusunod na mga comment dito sa pages na to, sa post na to. Ayan. Maraming natuwa sa kanyang ginawa. Kasi sa totoo lang, marami sa manggagawang Pilipino, mga empleyado sa Divisoria, ang talaga namang hindi sumasahod ng tama. Ayan. Mapapansin nyo, lahat halos ay sumasang-ayon sa gagawin ni Mayor Isko Moreno. Maraming natuwa at nag-thumbs up sa ginawa ni Mayor at sa gagawin ni Mayor. Ayan, para sa akin din naman, kasi sa loob ng isang buwan, siguro nakakatulong pamilya ako sa Divisoria, tapos nakakausap ko rin yung mga tindera doon. Alam ko na yung sinasabi ni Mayor ay tama, kasi yung tinanong ko yung mga tindera doon, tinanong ko sila kung magkano yung kanilang sahod. Yung iba doon talaga sobrang baba, guys. Akalain mo na ang sahod nila umaabot lang minsan ng 150 po, ma'am, yung sahod namin. Sabi ko, paano yung pagkain nyo? Sabi naman nila, sa amin po, ma'am. Yung iba naman, mabait yung amo. Tulad nung isa kong suki doon sa Divisoria, sumasahod sila ng 500. So, ayos na yon. Saka may mga tips naman tulad ko na nagbibigay ng tips sa kanila, sa mga tindera na yon. Nakakadagdag naman yon sa kanilang income. So, ayun. Bihira. Ilan lang sa store na binibilhan ko yung nagpapasahod ng tama sa kanilang mga empleyado. So, well done, Mayor. So, yun ay makakatulong sa ating mga kababayan, kasi mostly sa mga tauhan doon sa Divisoria talaga namang mga Pilipino, at tayo yung may-ari ng Pilipinas pero tayo yung namamasukan para sa mga Chinese. So, hindi naman tayo against sa mga Chinese, kaso nga lang, yun nga, kailangan nila magpasahod ng tama para fair naman, kasi ang laki ng kinikita nila. Tapos yung mga tauhan nila, magkano lang yung papasahod nila. So, ito guys yung mga another na comment doon. Yes, Amaze, you're the great leader of all time. I salute you, Yorme. Sana pamarisan ka ng ibang mayor sa buong bansang Pilipinas. Yes, tama. Yan, I salute you, Idol. Pret maluka talaga, Mayor Isko Moreno. Sana ipatupad na yan. Kawawa naman yung matatagal na nagtrabaho below minimum pa rin, tapos walang benefits. Tama, yun. Isa din yun, guys, sa mga problema ng manggagawa or mga tauhan sa Divisoria. Wala masyadong ang benefits na binibigay sa kanila. Minsan nga kahit pagkain, sagot pa talaga nung tindera o tindero, ganun. From Ray, ayan, from Raj, mabuhay ka, Mayor Isko. You are the best performance for our Filipinos. Not only for your service, but future President of the Republic of the Philippines. God bless you. Yes, tama ka dyan. Sana tumakbo si Mayor na Presidente. Ayan, sabi naman ni Morales, good job, Mayor, you're the best. Sana pati ang mga nagtitinda sa Baclaran na stall gawin din ng Mayor Pasay, dahil pare-parehas lang ang pagod nila sa pagtatrabaho. Tama, good job. Wow, saludo ko talaga sa inyo, ang galing nyo po talaga, Mayor namin ng Manila Isko Moreno. Kaya lang po,
nakagawa ng ganyan. Kayo lang po ang nakagawa ng ganyan. Tama. Yan. At saka ito guys, mapapansin nyo dito sa mga post, sa mga comment, ayan, walang humpay yung pagko-comment ng ating mga kababayan. Kasi sobrang tagal na talaga ng panahon na sobrang baba ng kanilang pasahod. Tama nga naman kasi, ang ano naman is, dapat Manila rate, at sumasahod sila ng Manila rate. Kaso yung iba nga nakakausap ko, minsan wala pang 200. So, sobrang unfair kasi pare-pareho lang tayong napapagod at naghahanap buhay. Sa mahal ng bilihin ngayon, dapat lang nataasan ng sahod. So, ayun naman kay Renante, ito naman, saludo siya doon, agree siya, but ito yung sinabi niya, that's good move, Mayor, but you have studied also the capacity of their business. But 2 thumbs up po ako dyan. It's a good opening scenario to start for the next year. It's good for us, laborer, but also study the situation going in part of the business. Since most of it are micro to small enterprises. Much better if we conduct forum between the laborer and the businessman investor. I am looking forward for the action, Mayor, because I am one of the employee of Chinese condo with below minimum salary. God bless, Mayor, and good luck for action. May God be with you in resolving the improperly business salary transaction, especially to us poor Filipino. Mabuhay ka, Mayor. Wow. So, ayun. Agree naman siya dun kay Mayor, pero yun nga, sabi niya, sana, ayan, pag-isipan, pag-aralan ng maigi yung panukalang yon. Yan. Sana lahat, Yorme, baklaran ganun din, pasahod ng mga Chinese, sobrang baba. One time, may natanong ako tendera, 150, 180 ang start. Saan aabot yon? Tama ka, Nori Fernandez. So, ayan. Ayon din kay Melissa, sana lahat ng mayor, katulad nyo po, ayan, gagawin ang lahat para sa mamamayan. Para hindi malamangan ng mga Pinoy ng mga dayuhan sa sariling bansa. Yes, tama. Tumpak yan, girl. Talagang maka-Pilipino kayo, Mayor Isko. Mga China, yang hari-harian sa ating bansa. Mabuhay kayo, Mayor. Pinaramdam niyo sa ating kababayan na walang sino mang dayuhan ang pwedeng mang lamang sa ating kababayan manggagawa. Yes, tama ka, Erneo. Higa, Jo, ayun. If I pronounce right. So, ayun. Yan, non-stop guys yung comment dito sa post na to. Kasi talaga namang yan, approve nila yung iniisip ni Mayor na gagawing batas. Ayun naman kay Felix, palayasin silang lahat. Ipasok lahat ng vendor sa labas. Pero magbayad sila lahat na legal na bayarin sa City Hall. Pati na rin ang mga sweldo na manggagawa, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pag natuluyan, siguro napakalinis at maluwag ang Divisoria. Makatao, maprinsipyo, may paninindigan niya ang dapat tularan ng manungkulan sa pamahalaan ng Pilipinas. Saludo ako sa iyo, Yorme Isko Moreno, sabi naman ni Larry Santiago. Yan. Dito marami pang comment. Titignan natin yung pinaka-latest. Ayan. Haba ng comment dito guys. Ayan. Ayan naman kay Gonzales. Karamihan sa mga negosyante ay Chinese. Tapos sila pa yung matatapang. Mga kababayan natin sila ang tindera at katulong tapos sahod 200 a day. Mga abusado sila, mga iba walang permit. Yorme, itapon nyo sa bansa nila yung mga Chinese na di marunong sumunod sa patakaran o batas ng Pilipinas. Yes, isang like para sa'yo. Tama yan kasi nagiging alipin tayo mga Pilipino kahit sarili nating bayan dahil sa mga buisit na Chinese na yan. Sorry for the word guys. This is from Maria Gracia. Sabi naman ni Daisy, I salute you, Yorme. Sana pag naging presidente ka, mapansin mo kaming mga guro. Salary increase, yun dapat at sapat at dapat. Now pa lang yun, boto ko sa'yo na. Yes, agree.
Yan. Sana lahat ng mayor sa Metro Manila ganyan ang magiging kapatakaran. Yes, tumpak. Sabi naman ni Romy, buti pa si Yormi naisip yan. Ano gawa ng mga congressman sa Maynila? Tumpak. Finally, may naglakas loob din para ayusin ang matagal ng maling kalakaran. Salamat Mayor Isko, sabi ni John. Manileños are so lucky to have you as their own mayor. You're really doing the goodness as real public servant. Mabuhay ka Isko. Toughest mayor in the history. Record breaker, mayor for the archipelago sa mayor. You're the next in line for Philippines coming president. Yes, agree ako dyan. Go, mayor. Tumakbo ka bilang presidente ng Pilipinas. You're the next. Duterte. Good job, Yormi. Kaya lalo silang yumayaman magtitinda ng magpapayaman sa kanila. Walang ginagawa ang owner, sarap buhay. Sige, Yormi, tuloy mo para patas ang buhay. Dapat may Christmas party rin with raffle and giveaways. Oh, napansin ko naman guys yung iba naman na na may-ari ng mga store nila. Hindi naman sila sarap buhay kasi yung ibang store na suki ko guys, kasi ako naman meron akong business, doon ako kumukuha, umaangkat ng paninda. Yung iba naman, hindi naman ganun kaaluan yung pamumuhay. Or siguro lang, dahil mga inchik nga sila, hindi sila gaano lalabas ng pera. Makikita mo na simple lang yung kanilang pananamit, yung kanilang itsura, the way of living guys. Hindi ganun karangyaang. Siguro, style nila yon, pero di lang natin alam. Kasi may mga okay naman na mga amo doon. Hindi naman lahat. Sabi naman ni June, salamat po Yormi, napansin niyo po ang kakuriputan ng mga inchik na yan. Kawawa ang mga employee nila. 200 per day? Di pa libre ang pagkain, mga abusado. Porket mababa lang ang pag nag-aralan ng mga iba, abusuhin na nila. Time to change. Yes.